You're listening to Coexist Podcast, the #1 spiritual podcast in Philippines. With Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Bry. So, syempre, ito ng pinaka-inihintay na episode ng mga kababaihan. At syempre, marami tayong fans na into babae, into spirituality. Oo. Into spirituality. Magugulat ka, hindi nyo akalain na itong guest namin ay napaka-spiritual na tao. Actually, isa siya sa mga nakasama namin ni Nomer na sobrang biglaan. Na hindi mo in-expect. Kasi ang in-expect talaga namin na before na ma-invite sa spiritual healing is si Marvin Favis. Pero it just so happened na si Marvin may friend na ito si DJ Lunyo. Yes, so, sir. yun, na-overheard lang niya yung conversation and then he did a ceremony with us and a retreat. Afterwards nun, madaming downloads, madaming learnings, madami kaming... One thing led to another, and then that another led to Starseed Clothing. Starseed Clothing, di ba? Nakapagbuo kami ng negosyo sa loob ng ceremony. Grabe ang universe talaga. So, siyempre, papakilala ko na yung guest natin. Walang iba kundi si DJ Lunyo. Yes, sir. Yes, sir. What's up? What's up? Diba? Pero, Koy, sabi, parati naming pinapakinggan tong yung Coexist na podcast. As in, napakaganda nito. Kahit nasa Spotify na to, di ba? Yes, so, sir. parating pag-driving kami, instead na music trip, yung pinapakinggan namin. Yan. Thank diba? you. Okay. Ngayon, pag-usapan natin yung unang-una. Sino ba si DJ Lunyo? If I'm gonna strip down yung pagiging DJ mo, pagiging dancer mo, alam na ng lahat yan eh. Ano yung hindi nila alam sa'yo? Ano ba? DJ, sayaw. Siguro yung... Huwag na yung pogi, medyo obvious yun. Obvious na yun. Obvious na yun. No. Unti na lang, may insecure na kami. Lahat na lang sa'yo. Yun yung main eh. Ang main ko is sayaw tsaka DJ. Tapos ito ngayon, pinapasok ko talaga ng buong puso yung pagninegosyo. Diba? Yung hindi yung negosyo lang. Yung talagang negosyante ka talaga. And then ano pa ba? Mahilig ako sa competition. Kasi doon ako, parang pagkakilala kasi nila is parang TikTokan lang. Pero yung build ko dati is talaga pang competition sa ibang bansa. Yun. So, doon ako mostly nag-addict yung pag-compete and then event director. Event director. Oo, Yun yung medyo pasabog dun. Oo. Tsaka hindi alam nung lahat na si DJ Lunyo, prior to becoming DJ Lunyo, choreographer na siya sa TV. Yes, sir. Tama, ng mga sayaw. ASAP, All Out Sundays. Kung kabilaan yun Party P. Kasi hindi kami... Party P, sila Direk Rico. Yes, Direk Rico. Yun. Kasi hindi kami nag-sign ng kontrata kami, Rockwell. Kasi nakita namin dati na kami lang talaga yung pwedeng mag-back up sa mga new artist. Kasi ang ibang backup naman, Maneuvers, G-Force. Right. So kami yung nag-dominate naman dun sa market na mga bata. Kasi kailangan nila ng kaedad na mga yung Rockwell yan. Yung Rockwell. So yun. Kaya kami nagkaroon ng slot sa TV. Dahil sa image ng Rockwell. Pero ano yan? Alam siguro nung iba na galing ka rin ng All Stars or Rockstars. Rockstars. Yung second wave tawag mo. Yes, or... yun na yung yun yung ginawa nila Kuya Ken and Kuya Arnel right after Philippine All Stars. Si Ken na sobrang competitive din. Yes. Doon ko nakuha yun sa kanya. Mainit. Yeah, Mr. Mainit. Leader ko yun eh. So yun, doon ko na-adapt yung ganun. Ken Johns. Ayun. So, ako pa, isa pang ko noon, siyempre, 'di ba, pinag-usapan nga natin last podcast, 'di ba, binabas mo noon, 'di ba, kanegosyo mo na ngayon. May aaminin si Tio Bray ngayon. Sobrang ako natutuwa lang kasi nung pandemic, may sinabi ka yung about face mask, yung parang utot. Ano ba yung pagkasabi mo noon? Nakalimutan ko na, 2 oras yun eh. Pero parang kung naka-mask ka, parang mo na rin nilalanghap yung sarili mong utot. Oo. And at that time, hindi pa ako gising. So maybe that's why I became one of those people na parang sobrang kasing nagba-vibrate ka sa fear ng COVID na. And at that time nasa China ka, so kita mo first hand yung COVID. Yep. Di ba? So parang ako ngayon, looking back, parang si Loon yung pala yung tama, kami pala yung baliw. Parang ganun din natatakot kaming
sobrang takot ka sa COVID, sobrang na sunod-sunuran ka sa face mask. Ako sa perspective ko naman nung panahon na yun, alam kong tama siya. Oo. Pero wala akong balls, wala akong nung guts na meron siya. Oo. Sabi ko, tapang nito. Oo. Suicide bomber to. Di kasi wala kasi ako sa Pinas eh. Kami kasi to. Oo. Kami kasi. Oo. So madaming ganon yung mga ayaw magpabakuna na kung titingnan, grabe naman to, hindi ka nag-iisip, iniisip mo lang sarili mo. Pero yung pala, ngayon looking back, nakikita mo, na-realize mo, propaganda pala yung mga nangyari. Yes, may mga namatay pero hindi naman ganun kadami. It's not that bad. Parang ganon. So, parang ako nakakatuwa lang na in a way, itong si DJ Lunyo, medyo gising na siya prior to the retreat, prior to being you accepting the spiritual path as well. Diba? I'm assuming. Naghahanap ako ng pamilya. Naghahanap ako ng tropa na hindi ako magmumukhang weirdo, hindi ako magmumukhang sobrang maangas dahil yan yung mga topics ko, ganyan. Kaya nag-resonate kayo nung gabing yun. Talaga narinig ko. Kasi parang yun yung hinahanap ko, yun yung ina-attract ko. Yung grabe yun. Sobrang spontaneous nun. Grabe. Oh. Pati kapatid ko nga wild, di ba? DJ Lunyo kasama. Binabas mo yan, di ba? Parang ganun. Ganun siya eh. So parang lang na, yun nga, pag nag-heal ka, nag-vibrate ka on a higher frequency, ma-attract mo yung mga taong kailangan mo, yung mga taong makakatulong sa'yo, yung mga tamang tao, and then yung mga hindi tamang tao, unti-unti silang nawawala. Not that you hate them and you pero nawawala sila sa reality mo. And then you're just maybe loving them from afar. Or maybe somewhere along the path, magkita uli kayo. Yes. When he's ready, and then tulungan mo. Sana lang hindi ka bumaba. Yun. Nagkita kayo dahil tumaas siya. Yun. Okay, so ako, gusto kong itanong sa iyo, Luns, ano yung diferensya nung dating Lunyo sa ngayon na, alam ko naman dati, napaka-driven mo na based sa mga kwentuhan natin, di ba? Ang dami na natin. Nagbe-burpees ka nga ng 10,000 eh. Oo, di ba? Nagbe-burpees. Ako burp lang kaya ko eh. Burp ng 10,000. Yung burpees mo na tatlo, nahilo ka na. Magko-collab. Nag-hypoglycemia ka na eh. Magko-collab ka na. So, ngayon, dati alam ko naman driven ka na. Alam ko naman dating maayos ka ng tao. Pero ano yung mga na-unlearn mo ngayon na naging spiritual ka? Na programming. Oo. Dati kasi, Koy, talaga ako, parang dahil yung competitive na aspect na adapt ko. Ganyan. So, every time nakakuha ko ng opportunity or any butas na or ilaw, bira lang ng bira. So, nangyayari, parang kumbaga nagde-decide ako na basta-basta na lang without being so aware of what could happen, tulad nung nung COVID, 'di ba? Kung ano-ano na lang yung binibira ko, pero ngayon kasi may awareness na meron ka ng consciousness na parang hinay-hinay lang kasi hindi lahat. Hindi porke tama ka. Oo, kailangan mo i-assert yung pagiging tama mo. Yun. So ngayon parang okay, tama ka, pero may mga iilang tao lang yung makakaintindi nun. So siguro yun yung parang ina-unlearn ko na part na, or tinatapyasan ko, na hindi naman sa tatanggalin ko yun, kasi tama naman yung naiisip niya eh. Kaso yung execution para ma-deliver sa tao, masyadong matapang, to a point na yung mga tao naaangasan. So ano ba yung pagkaka-receive ng tao pag naaangasan? I-hate ka nila or diba? Hindi na sila makikinig dun sa message. Oo, dun na sa atake mo sa execution mo. Yun yung sinasabing they will shoot the messenger, not the message. Totoo. Parang nagluto ka ng adobo tapos yung pagkahain mo sa table is napakaangas. So instead na ma-appreciate nila yung adobo, hindi na nila kakainin. Correct. Kasi naangasan sila sa paglapag mo. Kahit anong sarap. Mo siya. So yun yung parang tinapyasan ko na na mas tone down. Hindi mo tinanggal yung kung ano yung naiisip mo. Tama yung naiisip mo, hindi lang wala ka lang kabatuhan talaga. Actually, problema ng society natin ngayon yan, no? Almost all of us, meron tayong parang need to be right. No? Yes. Pag may narinig tayo tapos meron tayong opinion, no. If hindi parehas yung opinion natin, then I must be right. Yep. Kasi Tapos, yun yung personal experience ko eh. Diyan na pumapasok yung you're only listening to respond
and to be There right. you go. Not you're really listening Ganda. to understanding and to empathize rather. And eventually kapag nakakita ka ng butas dun sa sinasabi mong nire-respondan mo, most of us people, meron tayong need na parang, uy, I can feel good by bashing this person. Yes. Tatanggal yung guilt ko kasi now I can finally prove that I'm a good person. If I hate this person, kasi if I hate this evil person, then I must be good. Parang ganun yung logic eh. Oo. Actually ako ito pa. I-point out ko na rin yung isang naging 'di ba? Maybe I was one of those. Karaniwan ng mga naging basher ni DJ Lunyo nung pandemic is lalaki. And yung mga lalaking yun yung mga na bad trip kasi yung mga babae gusto si DJ Lunyo lahat Baby Lunyo yung shadow nila na parang emasculated ka dahil mas may pogi sa'yo, siguro ganun din ako, baka malamang kaya nga binash ko, di ba? Parang nagkaroon na sila ng chance na okay, this is my time na maipakita ako na mas I'm better than this person, mas mabuti Kahit ako. dito man sa aspeto na to, tinalo na ako sa pogi eh. Oo. At least sa opinion, tatalunin ko to. Ganun pala yun. Di ba? I-bash ko na Pag to. pogian ang laban, wala eh. Totoo, di ba? Totoo. Pag kami mas pogi, minsan parang yun pa yung bubulihin mo eh kasi mas pogi Hindi siya. ako, may ganyan din ako si Oliver. Ng Chickser. Oliver Posadas. Oliver Posadas, naging sobrang kaibigan ko. Ngayon, diba? no? Kasama ng Lalo. spirituality team. May mga post ako dati na binabash ko talaga yung Chickser. Alam nila Rans to. Oo, sabi ko, what if bands change one of their words from their name with gay? Parang ganon, sabi kong ganon. Bawa, slap gay, system of a gay, Chickser. Tapos, Linkin Gay. Yung Chickser hindi na palitan. Ganun ako. Grabe naman yun. Ganun ako dati. Ayun namatay si Chester Bennington. Nung namatay si Chester Bennington ng Linkin Park, ito talaga nag-viral to, in-upload ko. Sorry talaga uli sa Chickser. Mga ka-basketball ko ngayon yung mga yan. Mga nasa spiritual path din sila. Nag-post ako nung namatay si Chester Bennington. Sabi ko, bakit si Chester Bennington pa? Andyan yung Chickser, 5 sila. Grabe! Grabe ang sama, di ba? Grabe naman yun. Ako naman ang bobo naman ito. Face mask nga kaya kailangan ba't hindi nila sumunod? Ganun lang ako. Pero yung sa'yo, morbid. Wishing death. Ang lalanon ko, yung lalanon. Ang lala. Pero yun nga karaniwan ng tao, masyadong madaming wounds, masyadong maraming trauma yung feeling to be right. Makakita silang isang tao sa social media na nagkamali lang naman ng kaunti. This is my time to show I'm holier than thou. There you time go. to shine. There you go. To make myself feel better, Ibabash ko to. Ibabash ko to. And perhaps nung kabataan nila, gusto nilang magsalita sa parents nila, sa mga kapatid nila, pero na-silence sila. Ba't ka salugot ng sagot? Ba't ka sumasabat sa usapan ng mga bata? Matanda. Ng mga matanda. Diba? Parang ganun. Bakit ka sumasagot? Ganyan, diba? Sumasagot ka na. So hindi ka hindi ka nakakaboka. Hindi ka makaboka. Ngayon, nagkaroon ka ng opportunity sa social media, kahit anong nga namang opinion mo, put it out there na walang consequence. Sometimes irresponsibly, walang consequence. Hindi ka masusuntok sa muka. Yun. Kasi dati, nung bata tayo, pag may sinabi ka, kailangan panindigan mo yung sinabi mo. Aabangan ka sa labas eh. Dugo yung ilong mo. Ano yung sinasabi mo? Ganun yan eh. So perhaps yun yung mga trauma natin nung kabataan, kaya ganun lang tayo. Napakadali for us mang bash. Diba? Tsaka if we see someone better, someone mas pogi, someone mas magaling sa ganun tayo. Kailangan natin talangkain. Bro, aminin na natin, yung yung generation natin, nakakita tayo sa school natin na mas pogi, mas gusto ng mga babae, mas bubuli natin yun. Ako makikipag-compete ako eh. Diba? Ay, Saan ka lumaki, bro? May probinsya ka ba? Manila? Bisaya, o Cagayan de Bisaya? Oro. Doon ako hanggang college. Bisaya Tapos din dito yan. na ako sa Manila nung 19 years old. Papalag Talaga. Pero dati pa ako kasi parang na-realize ko lately lang dahil sa spiritual natin na mga ceremonies na dati pala ganun na ako kasi grade 3 wala na ako sa bahay eh. Doon na ako nag-aral sa
Hasaan, parang probinsya ng Cagayan de Oro, parang ganyan. Kasi gusto ko lumayo sa bahay kasi yung kuya ko talaga, malayo kami ng agwat So yung kuya ko, mala-army talaga yung yung ugali nun. So yung siya, aminado naman siya, nagkapatawaran na kami ng kuya ko, ganyan. Pero yun yung ko pala na ayaw ko magstay sa bahay kasi binubugbog ako ng kuya ko dati. Nung bata ka pa, ganyan. Tapos siguro dahil ako yung naging paborito ng mama at papa ko kasi malayo yung gap namin, 12 years So, na solo niya ng 12 years yung parents ko. So, nung lumabas na ako, parang sa akin na lagay yung yung attention ng family ko. So, that time, di na talaga ako nagsistay sa bahay. Grade 3 pa lang. Tapos hanggang sa mag-high school, hanggang sa ako yung unang-unang talagang, hindi, pupunta ako ng Manila. Kahit wag mo na ako supportahan. Classic yung story mo pala, no, na nasa probinsya, nagbaka sakali sa Manila. Yes, nag-compete. Hindi ko na tinuloy yung pag-aaral kasi maaga ako namulat kasi nagko-compete ka, pumupunta ka sa ibang bansa, tapos nakita mo, bakit ang laki ng, tinanong ko sa Australia, bakit yung basurero, 2,800, that time 2,800 yung 2,800 pesos an hour. Yung bayad sa kanila. Tapos, grabe, no? Paano mag-apply dyan? Nag-ano nga kami doon, di ba? Landscaping. Tapos doon ako namulat na kalokohan to. Parang... Ilang taong ka noon nung nagla-landscape ka sa Australia? 19. Yan, 19. Grabe, ano? So, nung 19, parang sabi ko, hindi nagme-make sense kasi ang mahal ng bayad sa mga nursing na courses that time. Tapos alam ko kasi yung mama ko nasa health, midwife. Right. So alam niya kung ano yung swelduhan ng mga nurses, ng mga midwife. Mas malaki pa yung basurero, 1 oras lang yun. So sabi ko sa mama ko, pag-uwi, mga kalokohan, hindi ko tatapusin to, pero pag-iigihan ko kung ano man yung trip ko sa buhay. Hanggang sa matanggal ko kayo sa Cagayan de Oro. Parang yun yung naging dream ko. Paano initially, syempre, dahil may vision ka pero pwedeng hindi nakikita rin ng parents mo. Paano tinanggap ng parents mo nung sinabi mo or ng mom mo? Ako tinanggap ko na hindi yung ko kasi sa kanila, hindi ako na parang pinapakita ko sa kanilang okay ako pero dito sa Manila hindi ako okay. Kasi 2 years akong palipat-lipat ng bahay sa Sampaloc para lang may pamukha ako sa pamilya ko na kaya ko. So, hindi sila nag-worry sa akin kasi akala nila ballin ako Pero hindi nila alam yung sweldo ko sa TV, 300 lang pala or 400, ganyan. Grabe. Hanggang sa nakita, yung Rockwell kasi yung pinaka-turning point ng buhay ko. So, paggawa ko ng Rockwell sa 2016, doon na nila nakita na tama yung ginagawa ko. Actually, kuya, naalala ko dahil sinabi mo, nakakaiyak tong story na to, yung dream ko kasi madala ko yung family ko sa ibang bansa. So, dinala ko sila sa Hong Kong. As in, nagtrabaho ako sa China, nakapag-ipon ako ng malaki, tapos dinala ko yung buong, like, yung 2 kapatid ko tsaka si mama. Kaming 4. Nag-date lang kami. Tapos nandun kami sa Dapik, sa tram. Tapos umiyak kami ng mama ko. Sabi ko sa mama ko, ma, alam mo kung tinuloy ko yung pagiging math teacher ko, hindi kita madadala dito. Tapos sabi ni mama, tama ka pala. Buti na lang tinuloy mo. Tapos iyakan lang kaming dalawa dun sa tram mo. Parang, so yun na yun. Na-imagine ko si tita actually habang kinukwento mo, napaka-soft spoken ni tita. Napakabait ng nanay nito. So yun, parang, kasi ang sa akin lang naman kuya, hindi naman din ako nagtatrabaho para sa ikabubuti lang ng sarili ko. Parati talagang, kahit nagsabi na yung mga tao na, dapat unahin mo muna yung sarili mo. Pero paano pag yun yung kasiyahan ko? Na mapamper yung mama ko, mabili yung kung anong gusto niya kasi buong buhay niya binibigay niya sa amin yung pera Gets ko yun. Gets ko yun sa nanay. Ano ba naman yung mabilhan mo lang ng gold na ganito, ganyan, hindi naman siya ganun kamahal, pero nararamdaman ng mama mo na, alam mo yun, parang naipaparamdam ko sa kanya na ito yung bunga ng sakripisyo ko that time na hindi ko kayo kasama. So ngayon, hindi ko sasayangin yung mga oras na to na hindi ko maibalik sa inyo yun. Yung mga pagkukulang ko naman. When you say pagkukulang, ano? Wala ako sa kanila So as kapatid, as anak, wala ako dun, hindi ako present kasi meron din silang mga hirap na nararamdaman na baka pag nandun ako, baka gumaan or something. Kasi ako yung spark plug ng pamilya So parang ako yung taga-positive ng pamilya back then. So nung wala ako for how many years, like 6 years, hindi ako umuwi ng Cagayan de Oro. So yun naman yun, parang alam ko, miss na miss ako ng nanay ko, miss ako ng mga kapatid ko, ng mga pamangkin ko. So yun naman yung pinupunan ko.
Mm-hmm. Kasi hindi pwedeng ikaw na lang yung victim eh. Kailangan mo rin tignan na, di ba? Yep. Sa kanila din, longing din sila ng sa presensya mo. Ganun. So, yun yung binabawi ko naman sa kanila. Kaya, ngayon, sabi ko, mostly, yung journey ko, parating ka-grupo, ganyan. Pero sabi ko, ito sa spiritual natin ng mga, ng mga retreat, dun ko na, oo nga, parang ang dami kong oras sa ibang tao. Kaya ko silang ipag-grow, kaya ko silang turuan, kaya ko silang i-inspire. Pero nakakalimutan ko yung pamilya ko. So this time, yun naman yung parang, hindi naman ako yung papayag na, hindi, ganyan na talaga sila. Hindi, parang kay Faye, araw-arawin ko lang to ng kausap hanggang sa bumuka. Kaya sila mama, kahit nasa health, pero bakit tanggap niya yung spiritual? Diba? Bukas siya. Kasi, yan yung pinag-uusapan namin sa pagkainan. Hindi ako hindi ko tinatago yan sa pamilya ko. Kumbaga, ma, correct me if I'm wrong. Ito yung paniniwala ko ngayon. Tapos sasabihin niya, okay naman. Na-enlighten naman siya. So, yun yung mga namin, mga conversations na mas bukas ako sa kanila. Hindi na yung parang sarili-sarili na lang tulad dati. Ngayon, mas pinapaalam ko sa kanila, ma, ito yung plano ko. Ma, ito yung plano ko, ganyan. So, they feel na belong sila sa akin ngayon. Which is, yun yung gusto naman nila. Na makasama sila sa journey ko. Tsaka mapapansin mo, maraming sa ating mga content creators na medyo nagiging komportable na to speak about this. Sometimes all out pa nga. No, ano kayang meron? Perhaps the mass awakening na nangyayari. Pwede. So siguro pwede. Yung mga nakikinig dyan. Tsaka yung mga bata ngayon, anak ko, di ba? Anak ni Dayan, pamangkin mga ko. Matataas ang consciousness, pamangkin mo. Ang talino. Matatalino sila, alam na nila yung tama at mali. Di ba? So, ngayong yun yung nahil mo, yung sa pamilya, sabi mo. Ngayong spiritual ka na, ano yung mga natutunan mo sa sarili mo, bro? Marami. Actually, yung recent talaga nag-shadow work tayo ko, di ba? So, akala ko okay lang yung mga times na yun, napatawag ko na sila. Pero that time pala, meron akong sinusuppress na emotion dahil gusto ko lang maging mabait. Kasi pag nagalit ako, nagiging mali ako eh. Parang yun yung nagiging sa akin. So that time, parang parang ginaid, yun yung kagandaan din sa mga retreat. Kasi may mag-guide sa'yo. Ikaw na hindi naiintindihan yung nararamdaman mo, may Kuya Nomer ka na mag-guide sa'yo na, di, ilabas mo lang, ganyan. Or, di ba, may naririnig ka na, nandun yung tiwala mo na may pakialam yung tao sa'yo, may love yung tao sa'yo. So, nalabas ko yun, and by releasing, mas gumaan ako, mas I can say napatawad ko na silang lahat. And I can say na mahal ko din silang lahat. And ngayon, pwede na kami mag-usap ng matino, pwede na kami mag-usap ng mata sa mata kasi nawala na yun sa akin eh. Ako pala yung black, hindi pala sila. Kaya sila na-intimidate sa akin kasi yun yung nagre-resonate sa kanila. So, ganun, yun yung mga kasi ma-pride ako ko eh. Sobrang aren't we all? Lahat naman tayo. Lahat tayo. Sobrang ma-pride to a point na intimidating na ako. Parang talaga, parang pag hindi. Ganun. Yun naman yung ko, yung na... So yun yung inaayos ko ngayon. Hindi naman sa tinatanggal kasi yung ganun, boundaries naman yun. Tama naman. Boundaries naman. Pero hindi na yung tulad dati na sagad kung sagad. Na parang I don't give a fuck kung ano man yung sasabihin nyo or ano man mararamdaman mo. Ngayon, mas may pakialam na ako sa both. Awareness yun. Self-awareness. Ako, yan yung something na medyo tinatrabaho ko rin ngayon. Hirap naman ako mag-no. Hirap naman ako mag-no. Parang meron ako sometimes na ang daming kailangan tulungan, ang daming kailangan. Lalo na. Alam mo yun, natutulog ka, kailangan mong bumangon. Yeah. Mapupuyat ka. Yeah. Pero syempre, itong the last 3 months, nag-suffer yung health ko. So, isa rin yung sa mga life lessons na natutunan ko. Healthy boundaries or boundaries, diba? Lahat tayo nga may boundaries. Tsaka yung lessons natin ng boundaries, pansinin mo, tumataas siya, lumalaki yung lesson. May nai-heal tayo ngayon, pero the next lesson will be much harder. Pero medyo mas mananavigate mo na siya kasi yung level of self-awareness mo lumalakas din. Yun nga yung sinasabi ni Nomer na spiritual stamina. Yung spiritual stamina mo mataas. Actually, ito si Lunyo tsaka si parang pinagtibay ng panahon eh. Oo, tsaka si Amari, in a span of how many ceremonies pa lang, grabe yung Hindi kailangan maraming ceremony ha, pero yung
parang ang bilis nung ano. Kasi ako nung nag-start ako, tagal kong bobo eh. Alam mo yun, honest, totoo to eh. Nung una ko, pangalawa ko, parang saktuhan lang. Kumbaga ngayon pa lang yung talagang, tumataas, umaano yung. Pero sila iba yung awareness eh. Nakita ko, ito pinag-usapan namin ni Faye kahapon ata or 2 days ago. Sabi ko, Mahal, alam mo, ang problema kasi pag nag-retreat ka, tapos nag-disconnect ka sa mga mentors mo, tapos sinosolo mo tong journey mo na alam mong hilaw ka pa, doon ka bumabalik sa old routine mo eh. Kasi siguro kami ni Faye, sabi ko, Mahal, wag nating, after natin mag-retreat, wag natin tanggalin yung relationship natin sa mga mentors natin. Tama. Kasi yun yung importante, parang sila yung pang confirmation eh. Na okay yung ginagawa mo, tama yung ginagawa mo. Kasi pag wala kang ganun, ngayon hula hoops ka na naman sa sarili mo kung tama ba to, hanggang sa bumalik ka na naman nagba-backslide nagba-backslide ka. So, yun siguro yung sinabi ko kay Faye, na sabi ko dapat pag nag-retreat ka, wag mong dapat tuloy-tuloy yung proseso. Dapat tuloy-tuloy siya hanggang sa makapa mo na siya. Kasi ngayon hindi naman lahat ng nasa retreat guarantee. Hindi overnight yung pagbabago eh. Hindi yun Hindi talaga. Alam mo yun, parang kahit nga nauhuli mo na siya pero meron pa rin meron pa rin. May way yung universe ipakita yung lesson na hindi mo nakikita. Meron pa rin siyang ganun eh. So kung ikaw mag-isa ka na naman tapos estudyante ka pa, 'di ba? Iba yung estudyante na katabi mo yung mga mentors mo kumpara sa estudyante na mag-isa ka lang gumagalaw talaga na Pero meron kasi talagang mga kasama na dumidisconnect sila eh. Hindi sila umaano. Pero may part ng journey yun. Part ng journey rin naman yun. Pero mas maganda nga talaga kung talagang nagiging yan katulad nyo. Ano talaga? Wag na tayong lumayo, parang sayaw. Nag-take ka sa akin ng class, tapos gusto mong gayahin yung style ko, tapos after mo mag-take ng isang class, nagsolo ka na. Hilaw ka pa nun eh. Hilaw pa. Diba? So, kailangan mo ng consistency. Na nakakausap mo yung mentor mo. Na dapat you gotta be honest din na, can you check me if tama pa ba itong naiisip ko? Kung may pakialam ka talaga, kung may gusto ka talagang baguhin, dapat ganun mo siya kagusto accountability, din yung no? Accountability. Yun, omsim yun, kuya. So, yun lang. I think, ang retreat, yung mga ceremonies, sabi ko nga kay Faye, kung lahat ng presidente nagre-retreat, di sana walang war ngayon. Diba? Kung lahat ng mga barangay captain sa barangay level nag-ceremony, di sana walang corruption sa barangay level. Totoo. Diba? Pero sa ceremony natin, may kasama tayong mayor, no? Diba? Imagine mo. Diba? Si mayor. Diba? Si mayor. Dami nating lessons. Dami natin. Nagturo pa. Diba? Nagturo pa. Pero idol. Salamat. Idol. Diba? Thank you. Salamat. Yun eh. So yun talaga, totoo talaga, continuous yung learning ng bawat So ngayon ba ikaw masasabi mo na ipagpapalit mo ba yung pagiging spiritual? Ngayong yung awareness mo grabe na. Would you continue this path? Hanggang saan ba? Or would you pass this to your children din ba? Or do you see yourself going back to the hindi naman old you, pero yung parang maging normal lang. Yung parang wala. Hindi ko parang siya parang kung ano yung nakita mo, hindi mo na kayang hindi makita. Yes. You can check out anytime you like. Na, parang pag nakita mo si Joey Marquez sa mukha ni Tio Bray, si Joey Marquez yung nakikita mo. Pag alam mo yung Jollibee na yung pinakamasarap na manok, parang actually, ang hirap na magganap ng manok na analogy na yun. Quality, diba? Parang kahit sabihin pa ng tropa mo, hindi, mas masarap tong manok na to. Pero hindi, yun yung masarap. Chicken Joy pa rin eh. So same with spirituality, parang yes, ipapasa ko siya sa mga anak ko kasi parang siguro pag naipasa ko sa kanila, mas may enjoy pa nila yung buhay. Mas aware pa sila. Ganun. And kapag tinuturuan mo sila, absolutely may matututunan ka rin sa kanila. Yes. Yun naman yung kinagandaan ng nagtuturo ka. Kami Kasi nare-remind ka. Dami namin natutunan sa inyo. Oo. Dami namin natutunan. Dami ako pati sa forma eh. Dami kong natutunan sa iyo, di ba? Dahil sa iyo nagkaroon ng bagong ako. Yeah! Rebirth. Yan, di ba? Yun eh. Kumbaga, doon mo ma-realize, ito pala sa kaninang download ko. Siguro kasi yung mga mas matatanda sa atin, right, tingin sa atin bata at that time na hindi sila nakikinig sa atin. You don't know better. I'm older. Pero ngayon, yung panahon ngayon, parehas na tayo eh.
we can learn from the children or from may them, ganun ng awareness from their generation. And also, sila din may matututunan sa atin. Hindi na uso ngayon yung mas matanda ako sa iyo Hindi eh. Kahit sa anak ko may natututunan ako. Oo. Na parang dad sobra 'yan. Yung mga alam mo yung parang may iba na yung ngayon eh. Kailangan para mag-learn ka, matutunan mo ding 'di ba yung ang mga matatanda ngayon, siguro dapat matatanda puta. Matutunan na rin nilang wag tingnan sila as bata. Kasi ako rather tignan sila as tao, no? As tao. Kasi ako ngayon yung mga kaedad ko, I doubt it. If they would, if they would think like me, talk like me, yung parang Kasi ako ngayon ko lang alam, putangin ng mga barkada ko, puro 20 anyos pataas Pero, tsaka yung chinichicks mo. Anong chinichicks? Wala. Ala. Gusto mo pangalanan ko? Jingo. Wala, mabait ako. Yun, di ba parang 20 years old, pataas. Pero ang tataas ng consciousness at natututo ka. Hindi mo sila nakikitang mas bata ka sa akin eh. Hindi minamama no? Yung mama, hindi. Pero noong panahon natin, uso yung mamaan no? Oo eh. Oo. Pero ngayon, tinan mo, sina Luns, sina Faye. Mataas eh. Mataas yung Oliver, Hailey. Yeah. Hailey, diba? Diba? Parang, yun din eh. Ngayon, siguro makita nyo na may matututunan tayo sa isa't isa. Exactly. And kung parehas tayong may matututunan sa isa't isa, parehas tayong aangat. Sabay-sabay naman talaga yung pag-angat. Yun. Tsaka check mo din kasi, example, ang ganda nung mo sinabi mo. Kasi kahit sa Rockwell, di ba, advisor na lang ako ngayon. Pinasa ko na yung leadership kina Ira, kina Doji, kina Melchor. So sabi nila sa akin, Koy, paano ba to i-handle? Sabi ko, pakinggan nyo kung ano yung hinihingi ng grupo. Kasi ngayon, papasok na naman yung limiting na beliefs na, dahil bata ka pa, hindi mo pa pwedeng gawin to. Paano pag, paano pag malupit na to? Diba, parang okay, sabihin natin, hindi mo na kita ikakast kasi kulang ka pa sa experience, pero nakikita mo talaga yung potential niya. Pero ginajudge mo siya dahil sa edad niya. Dahil ikaw, nung bata ka pa, nung ganun ka na edad, hindi ka pa nakakast sa mga sayaw. So yun sinasabi ko na, pakinggan mo kung maging honest ka. Kung gusto mo talaga silang tulungan, pag nakita mo na talagang handa na sila, pero kahit yung edad mababa pa, kunin mo na. Diba? Kumbaga suportahan mo instead na i-block mo. Gets mo? Kasi ngayon, tulad ng sinabi mo, ang daming mga genius na mga bata. Pero dahil yung mga parents, naipasa yung limiting beliefs ng mga ng mga tatay, lolo. So ngayon, hindi nila alam, pinapasa na naman nila sa anak nila by saying na wag ka munang matutong mag-drums, mag-focus ka muna dito. Paano pag yun talaga yung gusto niya? Yan. 'Di ba? Or wag ka munang mag-free dive kasi bata ka pa. Pero paano pag siya pala yung magiging world champion sa free diving kung sinuportahan mo lang. Pero dahil nung bata ka pa, hindi pa pinagawa yan sa iyo. So ngayon, pinapasa mo sa kaya siguro yun lang, kaya iilan lang yung ginto natin sa Olympics, no? Actually, ito. Meron akong gustong i-share si isang friend ko, si magaling na wedding photographer, si Dino Lara, shout out sa iyo. Dino. Yung anak niya naman ganun sa school, as in talagang bumabagsak, ayaw pumasok. Yung parang kung titingnan mo siya, perspective ng matandang traditional. Ano ba naman yung anak mo? Ano yan? Pero hindi niya tiningnan ng ganun. Na black sheep yung bata. So ngayon, ginawa niya, ano bang gusto mo talaga? Gusto ng bata mag-music. Tapos mag-painting, Sinunod niya. Bumili siyang gamit. Imbis na yung, sige, hinto ka muna ng school. Yung pang-tuition ko sa'yo, bili natin ng gamit. Na pang-music. Binilan niya. Yung anak ngayon, halimaw gumawa ng music. Diba? So yun yung minsan hindi siya okay sa school. Tingnan din natin na hindi siya okay sa school. Right brain pala yung bata. Right brain pala yung bata. Genius pala dito. Paano kung inano mo siyang black sheep? Di lumaki na lang siya na parang black sheep. Yun nga napaka-crucial niyan. Without discovering the potential. Napaka-crucial niyan, Brian, na pag nilabelan natin yung isang tao, kahit hindi nga lang bata Pag nilabelan mo na siya na black sheep, unti-unti na siya shape yung reality niya na black sheep siya. Yun. Sa perspective mo, ganun din, tingin mo na lang palagi sa kanya black sheep siya. May ginawa siyang tama, hindi mo na ma-appreciate kasi black sheep nga siya.
doon bumabalik, we circle back again doon sa unang-unang pinag-uusapan natin, yung ating need to be right. Yes. At dahil na-judge ko na to, kailangan consistent yung pagiging need, yung pagiging right ko until the very end. Until you can finally say, I told you so. I said so. Oo. Sabi ko sa iyo Oo. Kaya nga yung mga sa mga magulang diyan, tingnan niyo yung anak niyo as maaaring hindi siya magaling sa school, pero I guarantee you magaling siya sa ibang bagay. Sana yun yung suportahan, sana yun yung mas tulungan natin. Ikaw, ano ma-advise ko sa mga magulang? Ako kasi dahil ginawa siya ng nanay ko sa akin. Kaya ako naging ganito ngayon. So ang binigay ng mama ko. Maganda siguro, Lons, kwento mo paano yung huminto ka ng school. Yung kwento mo. Kasi yung kwento mo nun. Sige, para makita nila kung gaano kabuti ang airmat mo. Pag college kasi, 'di ba, parang diyan napapasok yung mga fraternity, diyan napapasok yung mga peer pressure, 'di ba, yung magpapatattoo ka na, piercing ka. 4 yung piercing ko dito, meron pa ako dito ngayon. So dati gano'n na ako, parang peer pressure talaga. Oo. Tapos meron pa akong peers noon, nag-attend ako ng seminar ng dean namin, yung mga do's and don'ts ng mga teachers. Tapos biglang habang nagde-lecture siya, parang sa pananaw ko, lumiliit yung mundo ko. Tapos, dito, tama ba itong naririnig ko? Parang ganyan. Nakala ko magtuturo lang ako, pero bakit ang daming restrictions? Ganyan. Like? Bawal ka ng tattoo, bawal ka ng... daming bawal talaga. Kasi syempre teacher ka, di ba? Parehas kami ayaw ng rules. So, sinabi ko kay mama, Ma, sorry ma, pero hindi talaga to para sa akin. Ano ba para sa'yo? Ganyan. Normal naman magalit yung nanay. Ito naman yung punto dun ko, yan na-learn ko. Dahil na patunayan, naramdaman ng mama ko yung assurance ko sa kanya na alam ko tong ginagawa ko at kaya ko tong panindigan. Ngayon, paano? Sinabi ko, meron kasi akong point na, Ma, gusto ko tong gawin, pero meron akong trust program sa mama ko na every time may gusto kong gawin, tama yung nangyayari. Tsaka hindi ako bulakbol nung bata, talagang achiever ako nung bata kasi yun yung goal ko, parating umakyat sa stage si mama. So alam niya na tiwala na siya sa akin doon pa lang. So sa atin naman mga anak, kailangan hindi naman na pag sinabi nating, Ma, gusto kong sumayaw, tapos biglang sasabihin na nanay, hindi, tumigil ka. Kulang lang yun ng assurance eh. So kailangan mo iparamdam na passionate ka dun sa ginagawa mo. Diba? Kung yun lang talaga yung gawin mo. So going back to the topic, ginanon ko na siya na, Ma, bigay mo to sa akin. Isang beses lang. Promise, hindi mali yung mangyayari sa buhay ko. So, yun yung assurance ko sa kanya. Ang hirap sa nanay nun. Di ba? So, yung ginawa niya, ang pinaka biggest na nabigay ng mama ko sa akin is tiwala. Tiwala na priceless. Na kahit anong mangyari dyan, sabihin mo lang, andito lang kami, nasa likuran mo lang kami. So, dahil alam ko na nagtitiwala yung nanay ko sa akin, kaya yun yung fuel ko parati every time I do something. Kahit wala nang maniwala sa'yo, naniniwala sa'yo nanay mo. Doon pa lang. Who can stop you, bro? Doon pa lang. Grabe. Kaya ko mag-perform ng concert kahit si mama lang yung manonood dyan. May naalala tuloy ako sa nanay ko. Yung nanay ko noon, dati ganun din, ang papa ko galit na galit nung ano. Pero kung saang bansa na ako, hindi ba bansa, saan sulok ng Pilipinas, isang bansa lang pala napuntahan ko sa banda. Sabi niya, may one time na parang sinabi niya, tingnan mo nga naman ang anak ko, kung saan na nakapunta, sana dahil lang sa paggigitara niya, dahil lang sa parang, tapos sinabi niya na parang siya yung nagturo sa akin, siya yung nagturong maggitara, nag-encourage sa akin. Grabe nga yung nanay, yung kumbaga yun yung talagang unang naniniwala sa'yo. Inang unang kaya ako parang, in a way, Luns, nakikita ko nga yung nanay ko sa nanay mo eh. Kahit yung aura niya, parang ganun yung mama ko. The best yun. Ganun na ganun yung ko. Kaya, yun, nakita ko pa, di ba yung kasama niya sa club? Sa club? Nanonood na parang, Mother's tapos, Day ba yun? Nung siya na yung sumasampa, parang, nakita ko tumayo si tita. Nawawala yung antok. Tumayo si tita, tapos talagang alam mo yung parang, wow. Alam mo yung sarap pa nun, after ng set, sasabihin pa niya, ganda ng mga tugtog mo kanina, ha? Doon ako parang, what? Isipin mo nasa club. Mas malaki pa sa TF yun, yung mga ganyung klaseng priceless yung... Naalala mo din nanay mo, no? Kaya napapatigil ako eh. Ako din eh, medyo nagiging emotional ako ngayon, bro. Parang naalala ko kasi naalala ko yung mama ko. Nung lumabas yung TV show ko sa GMA7,
Ang nanay ko kasi nagpapa 5-6 yun. So naniningil yun sa buong barangay namin. Umiikot yun sa buong palengke. So yung in her own little way, pero para sa kanya, alam niya malaki impact nun. Yung talagang nilibot niya yung barangay namin. Sinabihan niya talaga na mamayang linggo, prime time, alas 7, manood kayo. Yung anak ko may palabas. Yung Urbanation, una nagka-billboard sa may C5. Yung kapatid ko dyan, ganyan yung nanay ko. Anak, ang kuya mo! Parang nakakatawa. So imagine mo kung ganun, di ba, kung ganun yung mga... Kung ganun lang lahat ng magulang, no, na ganun nila ipakita yung paniniwala nila sa anak nila. Parang wala kang judgment sa gagawin ng anak. Yung tatay ko naman, naman siya. Alam ko namang supportive din siya. Pero syempre nga, ang magulang natin, may konting skepticism. Takot tayong mag-fail, takot tayong maghirap. It's all coming from good intentions. Right. It's just that minsan mali yung pamamaraan. Yun yung inaano natin. Yun lang yung alam nila na pamamaraan. Yun lang din yun na ipasa sa kanila. Yun. Pero I'm glad na yung mga magulang ngayon, kahit tinan mo naman yung anak ko, kung ano yung conversation natin na magkasama tayo, na tayo, ito rin yung conversation kahit nandyan siya. Walang nagbabago. So, medyo umaangat din naman yung parenting consciousness ngayon. Pero yun nga, minsan, wag niyong tingnan na pag ang anak nyo hindi magaling sa school, hindi ibig sabihin niyan hindi siya magaling sa ibang bagay at hindi siya magsasucceed, bobo na. Kasi to be honest, ang intelligence hindi naman sa school hindi naman sa grade. Yun nga ayaw ko sa school system Kasi yung mga bata, nagkakaroon ng programming na pag hindi ako number 1, bobo ako. Pag hindi ako sa top 10, bobo ako. Yung grades na nagdidikta ng pagkatao mo, which is para sa akin, hindi. 'Di ba? Parang yun yung programming. Ngayon pag nagtrabaho ka, yung stats, KPIs, yan na nagdi-dictate ng pagkatao mo. Pero hindi rin Hindi parang ako, ito naman, learning from the contrast. All my life, growing up, nagme-maintain ng grades. Ngayon, nakapagtrabaho ako sa Makati. Pangarap yun That's the ideal, di ba? Trabaho ko sa Makati, pre. Saka yung mga kainuman ko, yung sinumer, mayaman na ngayon yan, nagpapainom na ng Jack Daniels. What? Daniels? Jack Daniels? Sabi ng isa, dati lang yan, anyeho lang tayo. Sabi ng isang tropa mo, mayaman na yan, nagtatrabaho na yan sa Makati. Sabi ng isa, hindi, nagtatrabaho yan sa company. Sa company. Parang kasi yung company natrabaho sa company. Anyway, yun nga, dahil nag-maintain ka ng grades, nag-aral ka ng algebra, napasukan kong trabaho, kailangan ko magbenta ng insurance. Hindi nagamit, sir. Kahit nga ako yung mga Pythagorean theorem. Di ba? Hindi mo nasusukatin ngayon, may technology na Pero ako bro, na-admire ko kay Lunyo. For all this time, hindi siya nag-corporate Freelancer siya, hustler siya talaga. Hustler, So ako kasi, pagka nagigipit, tumatalon ako sa corporate. Ikaw, Luns, gusto ko itanong, paano mo naging mindset yung hustler? Paano mo na never ka nagtrabaho sa corporate? Tapos ngayon, puta, nagtagumpay ka. Na hindi ka takot dun sa... Kasi meron kami, may programming pa rin na ngayon na ito guaranteed income, 15, 30. Quincenas 30, meron ng Pero paano kayong hindi ka nangangamba? Paano mo nagagawa yun? Paano all this time? Ano yung journey mo nun nung pagiging freelancer? Ang pangangamba naman o yung worry is mag-worry kang wala kang ginagawa. Mag-worry kang wala kang tinatanim. All those time, nagtatanim ako hindi ako sumasayaw lang. Literal, nagtatanim ka? Gardening. Yung pagsasayaw kasi is parang... minahal ko talaga siya na profession siya sa akin. Parang trabaho siya sa akin. Ayoko siyang as parang trip-trip lang. So dahil sineryoso ko siya, sineryoso din ako ng universe. Si Brian kasi nung nagtatrabaho yan, hindi yan nagwo-worry ng walang ginagawa. In fact, mahanap pa yan ng paraan na wala siyang gagawin. Mami nga, kukwento ka sa akin kanina pa, nagmamaneho punta rito, di ba? Nung nasa call center ka, pag time after mo tumugtog, pag time in, tapik-tapik muna sa mga tao mo. Para kunyari may ginagawa. TL galawan. Gusto na lang. Ayos siya. Sige, tulog muna ako. Pero koy, dati, yung mindset ko dati, dapat magaling ako dito to a point na no choice kayo kundi ako yung kukunin nyo. Yun. Kaya hate ko dati yung pumipila sa mga go-see,
naiinis ako noon. Ayoko yung parang yes, yung mga may ganun na goals, di ba? Sad, yes, gaganon ka, di ba? Sabi ko, hindi, gagalingan ko na lang hanggang sa no choice yung director, kailangan nila. So, ganun lang na mindset parati. So, nagka San Miguel commercial ako dahil doon, hindi na ako nag-go-see. Talagang hinanap kasi pumutok na yung Rockwell eh. So, sino ba yung choreographer ng Rockwell? Ganyan. So, ako yung kinuha. So, ngayon, dahil busy ako sa pag-perfect ng craft ko, busy din ako sa pag-aral ng panibagong skill like DJing. So, punong-puno ako to a point na wala akong time mangamba or wala akong... Kasi, binurn ko na yung bridge eh. Ayoko magtrabaho ng ganyan. Hindi ko nakikita yung sarili kong magtrabaho ng ganyan. 9 to 5. 9 to 5. Mas gusto ko na, napipicture ko na dati na yung lahat na itatanim ko ngayon, ang bunga nito is mas marami akong oras sa pamilya ko. So anything na hindi pumasok doon sa filter na yun, hindi ko gagawin. Bakit ko gagawin yan? Parang tatanungin ko. Siguro ang pinakamalapit na ganyan na nagtrabaho ako nung sa China, yung nag-chief dance instructor ako. Pero beyond pa rin yun, beyond corporate. Nandun pa rin sa art mo. Nasa passion mo. Passion pa rin. Tsaka ang laki ng bayad. 'Di ba? Dahil talagang pinerfect mo yung craft mo. I don't have that guts. It took me 11 years. At least si Brian nakakalabas-labas eh. Labas-pasok siya eh. Ako 11 years ako dun sa corporate. Actually 10 years akong call center, di ba? Nami-miss ko nga yung mga kasama ko doon. Yung learnings ko sa corporate, yung learnings ko on how to really work, doon ko nakuha yung mga Pero after 10 years doon, patalon-talo na ako. Ngayon, madami kasi dyan, Luns, na mga tao, madami mga tao na nasa 9 to 5 ngayon, na gusto nilang, feeling nila trapped sila. Madaming ganun eh. Walang choice eh. But they have invested so much, hindi na sila makalabas sa Hindi, tsaka yung, may bayarin, hindi lang yung invested. Tsaka, tignan nyo ano yung may pattern na ganyan? Yung pag pinasok mo, marami ka nang alam, di ka na makakalabas. Pag lumabas ka, patay ka. Ano? Sindikato. Boom. Grabe yung download mo. Yan yung wag. Grabe yung download mo. Diba dun eh, diba? Hindi, patay ka na in a sense na wala kang kakainin. Hindi mo na alam yung gagawin mo. Ngayon, madaming tao na may okay lang kung yung passion mo talaga yung corporate. Meron taong ganun. My dad was one of them. Magaling siya wrong. Pero paano yung mga taong, halimbawa, dancer, for example. Pero nagko-call center ngayon. May pinapatay kang pangarap? Pinapatay yung pangarap niyang pag-dancer. Ano yung ma-advise mo sa kanila? Paano sila makakalabas doon sa, and mamumove nila yung passion nila doon sa passion nila? Ako ko'y naniniwala kasi ako na yung buhay, ikaw yung coach, ikaw din yung player. Okay. So parang Jaworski ka pala dyan, so ikaw playing yung coach. So pag nag-coach ka nga, okay, coach, ang goal natin is makalabas dito sa routine na to, sa loop na to, magbago. So ngayon kailangan mong i-strategize yung mga moves mo. Hindi ka muna mag-quit agad. Kailangan mo muna ng backer, pero dahan-dahan mo ng, say for example, hack to. That time 30,000 lang yung course ng DJing. Pero yung DJing na nangyari sa buhay ko, halos 10 million na yung kinita ko dyan. Simula dati pa. Simula 2017. Lahat ng gigs, lahat ng brands na kumuha sa akin dahil sa DJing. Pero 30,000 lang yung ininvest ko. So yun yung sinasabi ko. Saan ako pwede mag-enroll? Pangarap ko yan eh. Pero dati ayoko kasi, na mag-mentalist. So parang kasi, yung parang i-strategize mo. Pag once na nakita mo na, nakaplano na siya, now, play it. Right. Player ka na ngayon. So ngayon, susundin mo yun. Wag mong sundin execute yung strategy. Oo, hindi mo i-execute yung mga bagay na labas sa strategy mo. Right. Kasi pag nag-coach ka, dapat brutally honest ka din na okay, pag nag-left turn ka, ganyan yung mangyayari sa'yo, malalaglag ka. Pag ito naman, hindi mo magagawa. So, straight ka lang. Hanggang sa makuha mo yun. Kasi minsan, kaya siya overwhelming na, ito na talaga. Kasi parang hindi malinaw yung steps eh. Pero pag malinaw yung galaw mo. Yung lack of motivation, marami nagtatanong sa akin wala daw silang motivation. It is always rooted from lack of clarity. Yes. Lack of vision. Yes. Kaya wala ka motivation kasi wala ka naman tina-target. 'Di ba? So paano when you, 'di ba sabi mo strategize? Meron kasi akong mga ibang tinutulungan, ibang kaibigan, ganito sila, yung mga tipong paano?
wala nang kakainin yung ano ko. Ang hirap ngayon pag umalis ako agad. Pag ganun yung sagutan sa akin naman, ayaw mong umalis dyan. Kasi kung gusto mo talagang umalis dyan, gagawin mo yung best mo para makaalis dyan. Instead of making excuses. Kailangan magkaroon ng paradigm shift eh. Parang ako, halimbawa, noon sa 11 years ko, hindi ako makaalis-alis. Pero malaki kita mo rin kasi. Hindi, pero ito nga eh. At the time, pinopromote ako. Pero ayoko na magpa-promote. Kasi alam ko, pag tinay ko pa yung isang promotion na yon, wala nang uwian to, sir. Wala nang uwian to. Ngayon, sabi sa akin ng boss ko, payag ka ba, Nomer, na matanda ka na, nakaupo ka dyan sa old man's chair mo, tinanong ka ng anak mo, Dad, anong naging trabaho mo, anong position mo? Papayag ka ba na yan lang yung position mo? Sabi niyang ganun sa akin. Ayaw mo bang sabihin sa anak mo na, anak, naging vice president ako. Anak, naging posible maging presidente doon sa kumpanya namin eh. Siyempre, may-ari yun eh. So, pinaka-pwede mo ng achievable, vice. O, ayaw mo bang sabihin na, anak, naging vice president ako. Doon ko sinabi sa boss ko, finally, nagkaroon ako ng courage na sabihin, boss, magre-resign ako. Imagine mo, from pinopromote, ang sabi ko, boss, magre-resign ako. Dahil tinanong niya ako, bakit? Kasi boss, ngayong thank you boss, sabi ko ganyan, thank you. Ngayon ko lang na-realize, hindi ko pala pangarap maging vice president. Bars. Ano ang pangarap mo? Maging mentalist. Bars. Which is ini-encourage sa'yo ng tatay mo ever since. All my life. Wala pala yun, hindi pala yun yung, kaya wala pala akong motivation. Nung time na yun, wala na ano na ako, na drain na ako, kahit kumikita, kahit nakakabenta. Drain na ako, pero ayun pala kasi wala nang clarity. Wala na akong next big high na hinahabol. I'm not saying kailangan umabot ka sa point na wala ka ng next big high kasi mahirap yun. Imposible. Hindi madalas mangyari yun. Pero dahil wala nang clarity, wala nang vision, wala na ring motivation, wala na ring reason for me to stay there. Doon ko rin na-realize na yung binabayad pala sa akin, yung natatanggap kong pera, yun rin pala yung parang bayad sa akin para patayin ko yung pangarap ko. Hell no. Yes. Oh, hell no. So, siguro yun yung magandang sabihin doon sa mga kaibigan mo. Magkano ba yung pangarap nila? Actually, ako ngayon ko lang din unti-unting nahil yun eh. Dati hindi ko gets eh. Alam mo yan, paano magano. Pero ngayon nagigets ko na kanina nga, papunta tayo, pinag-uusapan natin. Babalik ka pa ba? Mag 9 to 5, sabi ko, hindi na eh. Kasi yung mindset ko, paano magtrabaho para sa sarili ko. And yung trabaho... Sa traffic pa lang, umaayaw ka na eh. Oo. Tsaka yung hindi trabaho. Yung tipong ginagawa mo, naniniwala akong yung passion natin, kaya kang bayaran ng 10 folds ng trabaho. Isipin mo, si DJ Lunyo, 10 million pesos. Ininvest niya 30,000. Yung ibang tao nga 1 million lang or 2 million, baka entire lifetime na nilang pinagtrabahuhan yun eh. Hindi pa sila umano eh. Pero yung 10 million, dahil naniwala siya sa sarili niya, nag-invest siya, he paid his dues, kumita siya ng pera. Saka naniniwala na ako dati ko na anak tayo ng Diyos. There you go. Yes. Maaga akong nagtawag nila sa akin Pastor Lunyo Preach, dati brother. sa college eh. Diba? Pero pag anak ka ng Diyos, men, dapat hindi ka natatakot mangarap, hindi ka natatakot mag-achieve. Yes, nandyan yung challenges, pero prerequisite yan para maabot mo yung pangarap mo. Kasi kung biglang sabihin mong bigyan ka ng 100 million ngayon, tapos yung kaya mo lang is pang 500,000 level lang, binigyan ka ng 100 million, babalik lang din yan sa 500,000 kasi hindi mo pinagdaanin yung prerequisite kung paano ma-maintain yung ganong klaseng pera. So same din sa kahit sino dyan, 'di ba? Parang pag alam mo talaga na anak ka ng Diyos, mahal na mahal ka, you're saved. Then, 'di ba, ano pa yung mag-hold? Bakit ka pa mag-hold back? There you go. Asan ba yung, 'di ba, parang i-connect ko sa yung podcast niyo ni Faye. Faith is just 0 and 100. Hindi pwedeng naniniwala ako sa iyo, Lord, pero may konting ako doubt. Thy will be done, baka naman. 'Di ba? Parang ganun. So, kumbaga pag ganun, Lord, kiniklaim ko na darating to sa akin, pagtatrabahoan ko, I'll put the work na kailangan and alam kong mangyayari to. Kasi ganun mo ako kamahal. I guess, bago ko putulin to ng bitin, well, bitin talaga, kahit sobrang haba na natin, time flies when you're having fun. You basically answered yung unang-unang tanong ni Brian, na when you're stripped off of all your
identities and labels at the very core of your being, you can just easily claim, anak ako ng Diyos. Yep. Nobody can take that away from me. Yes. I'm not defined by, my labels, my position at work, my net worth. At the very core of my being, anak ako ng Diyos. Mm-hmm. Feeling ko yun yung pinakaginto na iniwanan mo sa kanila ngayon. Ako naman, gusto ko lang bago tayo gusto kong mag-part si Lunyo ng mga parting words sa mga taong talented, sa mga taong passionate na natatakot i-pursue yung gusto nilang gawin sa buhay dahil for financial security. Ano yung ma-advise mo sa kanila? Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Okay, kasi inspiration si Lunyo kahit sa akin Diba? Parang okay, kung magbabasa ka ng libro or statistics, lahat naman talaga ng like KFC, 'di ba? Ilang taon na siyang nangyari, 'di ba? So Colonel Sanders. Lahat talaga ng tinuloy-tuloy mo lang talaga yung gusto mo, meron talaga at merong mangyayari. So ito parati ko sinasabi, isipin mo, talentado ka ganyan-ganyan, tira ka lang ng tira. Parang dart sa dart, 'di ba? Sabi, imposible sa 500 mo na tira kahit naka-blindfold ka, walang isang chicheri diyan. Boom. Diba? Pero pag ang next question, pag once na chicheri, handa ka ba? 'Di ba? So doon mo naman i-check. Kaya mo ba ibang skills na naman 'yan yung pagsusustain. So never ending siya So wag mong sabihin na pag naabot mo tong pangarap na to, yun na yun. Meron at meron 'yan. Kasi yung journey, ito yung realization ko, yung buhay, journey talaga siya, tuloy-tuloy na learning, metamorphosis and everything. So yakapin mo yung yakapin mo yung pag-adapt, yakapin mo yung change. Wag mong limitahan yung sarili mo. Yun nga, anak ka ng Diyos. So, 'di ba, the fact na anak ka ng Diyos, wag mong limitahan. Beyond boundaries yung kaya mong gawin. Ang tanong is, enough ba yung paniniwala mo, yung belief system mo sa sarili mo? So kung hindi ka believe sa sarili mo, walang ibang bibilib sa iyo. Totoo. So dapat ikaw muna yung bibilib sa sarili mo. But you gotta put the work. Walang swerte sa mundong to, lahat pinagtatrabahoan. So if mahal na mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung craft mo, and sooner or later, sabi ko parati, it's only about time na mangyayari yan sa'yo. So kapit, kasi pag once na nangyari yan, tuloy-tuloy yan. Ang next mo naman na dasal is, sana kaya ko tong i-handle. So yun lang, continue learning, continue growing, and always be a student. 'Di ba wag kang biglang biglang alam mo na lahat. Oo, alam mo na lahat. Kahit ako ngayon parang ang dami pa palang pwedeng matutunan. 'Di ba? So the more na marami kang matututunan, the more na yun na naman yung parang slingshot papunta dun sa next stage ng buhay mo. 'Di ba? Every stage ng buhay may prerequisite. So it's up to you kung i-skip mo yun or pagdadaanan mo siya ng buong puso. So yun lang, guys. Any promotion o ano? Siyempre. Matix. Ayan. Starseed, guys. Ginawa namin to ng purong pagmamahal. May halong dasal. Yan. Purong diba? pagmamahal, may halong dasal. Purong pagmamahal, may halong dasal. So Starseed Clothing, available na to. You can message the page. Pwede nyo i-message for orders, and 100 pieces lang to per design. So sobrang limited lang. Lagay namin yung link. Yes. Lalagay namin pati yung sa website namin. Pwede rin kayong order doon. Rekta na. Tsaka ang catch nito kasi sabihin na rin natin kasi puro mga spiritual yung mga viewers natin. Para na rin kasi itong membership Yes. Kasi sooner or later, invite namin si Kuya Nomer, invite namin sila iba't ibang mentors and gurus para mag-conduct ng any seminar, any workshop sa mga members ng Starseed. So magiging community siya na exclusive lang for the community. Hindi ko sinasabi, pero dahil binagsak na ni Lunyo, ayan na yun. Ito yung main reason. Yun. May pakialam kami sa lahat ng mga bibili na to. So example, si RD, dahil siya yung e-commerce na tropa natin. So, di ba, imaginein mo, matututo ka sa e-commerce. Matuto ka kay RD? Oo. Alam mo, isa lang dasal ko sa Panginoon. Ano? Payamanin ako ng lamang ng piso kay RD. Joke lang. Dasal ni ni Leo yun. So, ginagaya ko lang. Yun talaga yung pinaka atong clothing, ibabaw lang to. Ibabaw, pero yes, yung ilalim guys. is gusto naming magkaroon ng community na alam mo yun, healthy tayong lahat. Oo. 'Di ba? Safe yung environment, safe Spiritually. yung space, spiritually, 'di ba? So yun.
And then also Spotify namin ni Faye, lahat ng mga tracks namin. Check nyo lang sa Spotify. And yun lang, sa lahat ng mga social media pages, DJ Lunyo. Oo. Tsaka ako biggest shoutout sa Spirituality Team, of course, di ba? Ito yung pinakapamilya natin. And at the same time, gusto ko lang din sanang i-plug si Doc Jonah Seneca Jansen. Yun lang, maraming salamat. Nomer? Shift International, Chillax. Yes, Shift, thank you. Kasama ko na yun sa akin. Urban Smiles, Cultura Medica, Asia's Lashes, Tomas Morato. Yes. Ano ba? Yun. Baka naman Doc, Urban Smiles. Yun, peace. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.